Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! It's a beautiful Friday ulit. Ako, ito na ang huling araw ng Biyernes na buwan ng Mayo. Grabe, Diba? imagine. Pagbalik natin, pag magkita tayo, June na! no? Grabe. Oh, can you believe that? I cannot believe it. And Parang ang bilis-bilis. Because it's the last Friday, it's also payday! Kaya kami ni Ricky talaga, nabubuhay talaga, dumadalo yung dugo namin talaga pag nalalaman namin talagang payday weekend. Iyan. So ingat po kayo sa traffic kasi for sure marami po nag-e-enjoy sa tindi ng init, marami pupunta sa mga mall para magpalamig. Tsaka last minute, na nila to, kumbaga hura. Hura. Kasi malapit na magpasukan Back yung to ibang school. mga bata, di ba? Yung Oo, iba June ang pasukan na nako. ngayon eh. O, so mga ito yung mga last mamis, minute nila. mga Oo. mami, sana nakapagbili na kayo ng bagong sapatos, bagong uniform, Yan. bagong school bag, Diba? bagong pencil. Alam mo, what was the best part of back to school sa'yo? Sa akin? Oo, nung ikaw ay nag-aaral. Grade school, high school. Oo. Alam ba hanggang ngayon, kasi sa St. Teresa's College, Oo. sa SCC, ang dami namin bamboo Oo. doon sa paligid. Bamboo trees. Bamboo trees. Sa pag June, umuulan. Okay. Noong panahon ko. Oo. Di ba? Maulan talaga yan. Oo. Alam ba, gusto ko yung nagigising ako. Nox! Nox. Tapos nakikita ko yung mga bamboo na nagsasway-sway, tapos ang bango-bango. Ah. Tapos, eventually, ang favorite ko yung magigising ako ng breakfast, Oo. tapos aabang ako na kung canceled o suspended yung baso. Ako naman, pag back to school, gustong-gusto ko yung back to school. Gustong-gusto ko talaga nagko-cover ng mga libro. Ikaw? Ay, nako. Yan nako. ang trip ko. I love covering Talaga? books. I love wrapping gifts. Yan ang gusto ko. Pero hindi ako mahilig magbasa. Ay, nako, ayan ang pinaka-ayoko naman. Hindi, yan ang gusto ko. Hindi Tapos talaga. ay, kasi nung panahon ko, wala pa yung mga label ng mga printer. Oo, yun, Wala yun. pa namang So, computer. susulatan mo? Hindi. Ang ginagawa ko, naalala mo ito, Ano? Dymo. Dymo! Oh, Tik, Dymo. tik, 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 Yun tik. ang ginagamit ko pang label ng mga libro at saka mga notebook. Tapos yung mga kapatid ko, sa akin din sila nagpapa-cover. Kaya yung trip talaga tao, Yan ang trip no? ko talaga. Iba-iba talaga. Nako talagang bibili ako ng plastic cover. Sa Divisoria pa kami bibili. Minsan sumasabay ako sa tita ko. Yung rolyo talaga ng plastic. Tapos mga scotch tape. Tapos yung mga Dymo ang Dymo. ginagamit ko. Yan ang trip ko. Tapos bumibili ng bagong pencil box. Tapos Maganda yung Mongol pencil pencil. case. Maganda yung Oo. pencil case Oo, maganda natin yung dati. pencil case, di ba? Tapos may pinipindot-pindot. May Tapos biglang, pinupindot, whoop, correct. ano Oo, na. tapos yung mga eraser na mabango. Oo. Yun ang mga gusto ko. Tapos matanda mo yung kisses. Oh, kisses yung na, parang chocolate? maliliit, hindi. Ano? Yung maliliit na pampabango ng loob ng pencil box, Wala pencil ako case. nun. Yung mga bilog-bilog lang, pero I think toxic na siya ngayon. Kaya, pero ang bango niya. Ako naman, ayoko yung magbalot. Hindi ever ako nagbalot. Mami ko lagi nagbabalot ng ako yung books ko. nagbabalot. Yan Pero ang- nung naging nanay na ako, ayan ang pinaka-ayokong gawin. Pero syempre, kailangan kong gawin. Eventually, tinuro ko sa aking mga kasabahay. Pero iba pa rin yung balot ng nanay. Ako ang nagbabalot. Tapos Maganda pa rin gusto ko talaga rin yung yung pencil case ko, malinis. Yung school bag ko, malinis. Oo, Ayan, yun ang mga hilig ko talaga. Ang gusto ko yung amoy ng bagong libro. Bagong so, libro, pag correct. bibili na yung mga books ko, hindi ko alam kung ako lang yata yung ganito. Ginagano ka. Ako inamoy ko, Ginagano ka, pero ang nakakatulog bango. ako pag nagbabasa na ako ng textbook. Ilalagay mo naman sa ilalim ng ulan mo. Hinihigaan mo na lang. Dito na nga. Kasi binabasa ko habang natutulog ako. Tulog na ako. Ito. Anong paborito mo sa sa school uniform? School uniform. Ang bango din yan, di ba? Pag Christmas. Naku, Christmas na bago, St. di ba? Paul ako. Naku, bagong admiral. Kasi pleats yung aming palda. So, kailangan may... Natawa si Joy. Kailangan Ba't wala na ba ngayong may pleats almirol, di ba? Oo, Meron. oo, So, ina-almirol din sa atin ina-almirol dati. yung sa amin. Tapos matigas talaga yun. Matigas, di ba? Ako, speaking of matigas, Oh. ang sapatos namin dati, Greg shoes. Greg shoes. Di ba? Oo, Greg shoes Kaya lang talaga. nagsarado ang Greg shoes. Alam mo kung bakit? Bakit? Sa sobrang tibay, wala nang bumibili. Hindi na sisira. Masarap balik-balikan, no? Sana yung mga kabataan ngayon, mahilig pa rin pumasok. Kasi talagang iba yung natututunan mo sa teacher mo. Iba yung nakikipaglaro ka sa mga kaklase Tama, mo. tama. May mga kaibigan ka. Oo. Diba? Doon nag-uumpisa talaga yung mga lifelong friendships. Tama. Mga kaklase mo mula grade school Yes, hanggang yes. college, Oo. hanggang graduate ka na, nagtatrabaho na yan. Yan pa rin ang mga nagiging Tama. kaibigan mo. At saka yun talaga yung nakakakilala sa'yo bago pa man may magawa ka Bago sa ka buhay naging mo. misis, Oo. bago ka naging matagumpay na career woman. Tama, O, oo. diba? Sila na yung nandyan. So, sila yung talaga maaasahan mo dahil sila yung nakakakilala sa ugali. Kaya sabi nga nila, di ba, iba pa rin yung samahan na nabubuo sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Kaya isa pa yung favorite ko, Oo. yung makita ko ulit yung mga classmates ko. Ayun, ako rin. Oo, kasi
summer, syempre, daddy ko, Yes. di ba, alam mo na, Oo. strict You know, to, my hindi ako best friends in the pinapalabas. world were my classmates in grade school Oh, pa. that's nice. Apat kami, si Mayan, si Menakshi, tsaka si Arlene, at tsaka ako. So, since grade school, especially Menakshi, she was my first friend nung lumipat ako sa St. Paul. Kasi I came from Ika eh. Then I went to St. Paul, Ikan Pasig. ka pala? Yes, up to grade 2 lang. Dahil bagsak ako parati sa Sa Chinese. So, lumipat ako na eskwelahan. Tapos yun na nga, si Menakshi, yung unang-una ko naging kaibigan. Hanggang ngayon, magkaibigan talaga? Nasaan pa si rin Menakshi kami. ngayon? She lives in the United Kingdom. But I'm Wow. seeing her when I go on vacation. We're going to see Ang each other sarap in the naman yan. States. Totoo Ayan. ba yun? Sabi And she nga- comes home every year. Sabi Kasi- ng mami ko, ang Oh. pag nagre-reunion sila ng mga high school friends niya. St. Paul din siya. Oo, sa Cagayan. Oo, Cagayan. Sa St. Paul din siya. Oo. Tuwing daw sila ay magre-reunion, ang paningin daw nila sa isa't isa, parang nung bata rin sila. Di ba? Parang hindi nagbabago. Oo. Immature. Immature. Yun. You see white hair, wrinkles, pero kumbaga yung trato nyo sa isa't isa. Parang kailan lang kayo Oo, nagkakilala. Pareho kayo ni Maming Pauline Oo yan. nga, Pauline yan. Okay, because it's a payday weekend. Ano, ang inyong plano ngayong weekend? O, di ba? What are you planning to do? Ikaw, Ricky, ano gagawin mo? Ngayon? Oo, ngayong weekend. Ako, syempre, I will catch up on my On your what? rest. Pero sa mga mahilig mag-workout, ayan, usually they take advantage pag weekend. Doon sila nagpapapawis, doon sila nakakapaglaro, di ba? Sabagay. Oh, di ba? Kasi Oo, kasi weekend busy eh. ka sa buong linggo busy eh, ka no? buong Monday to Friday. Pag Oo. weekend, Friday afternoon or Oo. Saturday, Sunday, ayan na, mag-exercise or mag-sports. So itong Fitness Friday, dahil pag Friday nga, it's the F day, fitness, physical, fashion, food. Di ba? Fantastic. Oo. Fantastic. Marami po sa atin dito sa Metro Manila ang pwede mag-bonding, syempre, sa mga outdoor activities ng pamilya, ng mga kabarkada, mga kasama mo sa trabaho, etc., etc. So ito, ano yung mga tips natin sa kanila? Nabalita na natin yan dito sa ASPN as good news na napakaraming car-free Sunday Oo. na lugar, katulad po sa Ayala Avenue dyan sa May Makati, no? Pati dito sa Tomas Morato sa Tusia, ginawa na rin. oo. Sa Pasig, sa Marikina. Bakit? Siyempre, nandyan din yung sa BGC. Sila yung isa carless. sa mga nauna na carless. Yeah. Oo. Iba ko. Hindi, sa Pasig Pasig. talaga, Pasig, okay, yung fine. Emerald Street, yun, talaga sarado ba? talaga doon. Yes, oo, matagal na. So, bukod dyan, Ricky, may mga pampublikong park at pasyalan na pwedeng-pwede ang papawis. Ayan, ako, magpapawis bonding. At, pinaka-paboritong puntahan ay ang UP Circle, di ba? Dito, nako, if you go, have you been there on a weekend? Ang dami talaga nagja-jogging, nag-walking, nagba-biking. Marami kasi very ideal kasi ang daming trees, so shade, 'di ba? It's cool. It's cool to walk around there. Tsaka safe kasi ang dami-dami nyo nga kasi. So ayan, ang UP Park, UP campus dito sa Diliman, marami talagang pumupunta diyan. Pinakamalawak syempre, walang tatalo syempre sa Philippine Arena. Ayan, ang maganda. 'Di ba diyan sa Ciudad Victoria sa Bocaue, Bulacan. Ang ganda dyan. Pag pumupunta ako rin dyan, pag may mga concert dyan, nako, ang dami rin nagbabiking doon, ang dami nagpipiknik, tapos may isang malaking tent sila, para may banchero sila, kung saan nakakabili ng mga pagkain. Correct, di ba? Meron din dito dyan sa Quezon City Circle dyan lang, lang. ha? Oo. Dyan lang din, ha? Wildlife, La Mesa Eco Park. Ayan. May Bunga Rainforest Park. At yun na-share na natin dito noon, na open po sa public ang Intramuros Golf Course every Sunday. Ayun. Pati yung sa gitna ng area ng 3 national museums at ang Mega Dikes sa Malabon. Talagang Varas. Malabon, Navaras, Mega Mega Dike. Dike. Siyempre, dagdag mo pa dyan yung Pasig River Walkway. Proud ka Natagos dyan. na nga sa Arroceros Rainforest. Kaya nature na nature po ang vibe habang nagja-jogging o walking. Plus, may sunbathing pa na bonus. So, di ba? Imagine dito sa mga syudad na ito, meron pa rin tayong mga small pockets of parks na kung saan maski na papano nakaka-appreciate ka ng maraming mga puno, 'di ba? Merong shade, tapos may mga bulaklak. Sana dumami pa yung mga ganyan. Tama. Para hindi naman tayo super concrete jungle. Correct, oo. Ito pa, yung mga nasa lalawigan, syempre, napakalawak po ng kanilang pasyalan. Saan? Di ba? Oo. Sa Cebu. Ang gusto ko sa Cebu daw, pag lumingit ka ng kaliwa, halimbawa, nasa bridge ka nila, dagat. Dagat, kanan, urban na. Oo, so you get the best of tapos both may mountains worlds. pa. Correct. Okay, hello sa ating mga kaibigan from Cebu, sa Davao, sa Iloilo, Bacolod, Ilocos, at iba pa. Kaya, iplano nyo na at isama ang
buong pamilya, barkada katrabaho para sa weekend. Fitness bunny ka ba? Magpapafit ka ba ngayon? Walking, mamaya. Mayroon And ako I ka naman i-share. nagwo-walking, that's why it's healthy. Kasi that's why to me, kasi that's the cheapest form of exercise, low impact, di ba? Oo. Hindi ka kailangan bumili ng gear, hindi ka kailangan bumili ng mga outfit. Kasi basta meron ka lang comfortable running shoes. Oo, tama. Importante At saka hindi talaga yung kailangan tumakbo, sapatos. di ba? Basta Oo, makapag-walk basta ka. walking ka lang. Oo. Sabi nga nila, brisk walking, Oo, di yun ba? yun. Ang Brisk walking. Okay, Ricky Girl, ang daming fitness trends ngayon. Ayan, ito nga, na nakaka-overwhelm. Parang bawat scroll mo sa social media, nako, may bago na naman silang best workout ever. Hindi na ako naniniwala. Dapat may truth in advertising. Pero alam mo, na-curious talaga ako dito sa Japanese interval walking. Yung 3 minutes mabilis, 3 minutes mabagal. O interval. So, brisk, slow down. Brisk, slow down. 3 minutes, mahirap yun, ah. 3 minutes, 3 minutes. So, alternate. So, parang simple to, pero may science daw na may kasama. Interval training siya na hindi nakaka-overload sa joints. Naku, lalo na pag matanda ka, they say, di ba, your knees. Yun ang mga joints po ninyo. Kaya dapat dahan-dahan tayo, hindi tayo Low impact low dapat, impact. Oo. So, hindi ka dapat mabibigla. Pero may challenge pa rin kasi pinapagalaw mo pa rin yung heart rate mo in controlled bursts. Kaya 3 minutes brisk, 3 minutes slow down. Ganyan. At parang yung pinapakita na sa video, Japanese, oo. hindi pwede parang gawin yan sa sa treadmill. Treadmill, oo. You don't have to go out kung ikaw ay, kunyari, hindi naman, kung meron kang treadmill, edi gamitin mo na yung Ang treadmill init ang mo. panahon, Patpi. Unless gabi ka Correct. Oo. Ang ganda niya for consistency. Parang hindi ka natatakot simulan kasi hindi sa intimidating. So you can start slow and then at your own pace, siguro hanggang makuha mo na yung 3 minutes. Ano? Pero ako, medyo bet ko yung run-walk method. Run-walk naman. Kasi ito, brisk walking, slow down. Yung tapos Japan. walk. Oo, ito naman. Parang level up version siya ng walking, may konting jogging, tapos may recovery walk. Ideal siya para po sa mga gustong mag-transition into running without pressure. Parang step-by-step progress. Hindi ka basta tumatakbo ng dire-diretso, may pahinga, may control, pero nag-i-improve pa rin ang endurance. So in fairness to me, ha? Kasi in fairness to sige, me, okay. What is it? sinusubukan ko naman mag-walking sa aming subdivision. So magtatakbo ko, ginagawa ko yan. Tatakbo ko pag tawiran na. Okay. Pag alam ko marami na parating na sasakyan. Tapos pag alam ko na sa mga bahay-bahay and walking out ako. Ayan. Tapos pag may aso, tatakbo Tatakbo ka rin. Okay. Sa bagay, that makes sense. Ako naman, kung usaping chill pero effective, ito. Leaning ako dito sa sinasabi nilang Zone 2 training. Yung steady lang yung heart rate mo, hindi ka hinihingal, pero ramdam mo na gumagana daw ang iyong body. Parang kaya mo siyang gawin kahit araw-araw. Kano kaya to? Good daw for fat burn, endurance, at long-term health workout. Na overwork ako feeling after daw ito. Ako itong mga ganito, hindi ako naniniwala talaga. Kaya mahirap akong ma-convince. Ma-convince. Okay. May cynicism ka rin pala pagdating sa fitness. Sa fitness. Gusto ko yan for long term. Pero kung mabilis ang results, ito gusto natin to usually mabilis ang results, ano? Ang habol. Hello. 12-3-30 workout. You know what it is? What's that date? Incline. December 3:30, 2030? Oo, 12-3:30. malapit na. Oo nga. Ano yan? Incline walking siya ng 12 incline, 3 Ang speed, and 30 minutes. Halatang hindi ako nag-treadmill. So, I think the incline machine, ilalagay mo sa number 12, level 3 12. degrees siguro. Tapos 3 yung speed. Speed, yung bilis. Okay. Tapos 30 minutes siyang gagawin. Ako medyo mahirap yan. Pero that's why I think marami pa rin po tayo sa kababayan natin na gusto talagang walking outside. Kasi medyo boring yata. Boring yung mga ganyan. Tsaka yung if you have to follow it, if it becomes a routine, nawawala yung excitement. Okay. Pero parang nang to ayan, mga walking na lang po tayo. Whatever na lang floats your boat. Tama. Bahala ka Whatever na. works for you. Whatever works for you na lang ang gawin ninyo. No? Basta gawin nyo na lang special weekend ninyo, mag-bonding kayo, whether kayo nag-walking, nagra-running, nagja-jogging, nagsa-sports, basta sama-sama, walang problema. Mas masaya mag-workout pag may kasama. Alam mo naman, nakaka-boring yung mag-isa ka lang. Kaya yung mga gym-gym sa akin. Basta Ricky, anong gagawin mo with your kids today, this weekend? This weekend, syempre, malling. Mag-walking kami sa mall. Yan, Window favorite shopping, nila di ba? yan. Habang malamig.
malamig, walking. Counted ba yun? Counted yun. Diba? Oh, lalo na kunyari, isang oras ka naglalakad sa loob Oo, ng mall. oo. Aba, exercise na rin Ang yun. problema, syempre, sa mall, pagkatapos mo mag-shopping, Kakain ka, correct. Nom, Oo. nom, nom. O, hindi ba, Ayan, dahil payday weekend ngayon, ako siksik pa rin po ang aming Biyernes ngayon. Anong issue number 1 natin, Ricky Girl? patuloy pa rin bumabagal po ang pagbangon ng turismo sa Pilipinas matapos po ang pandemya. Kabilang sa apektado ang mga airline, travel agencies at iba pang negosyong tumutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman pag-uusapan po natin ang kalagayan ng tourism industry sa Pilipinas at kung ano ang pwedeng gawin para matulungan itong makabangon. Makakausap po natin ngayong umaga ang President of Philippine Travel Agencies Association or PTAA, si Mr. Jason Yang. Ayan, sa mga mahihilig bumake. Kakulin mo si Sir, oh. Oo, di ba? Ano'y natin, pink. ano ba, talagang mahirap na talagang maging turista dito sa Pilipinas. Marami ba tayo nahikayat ng mga foreigners na bumisita dito? So ayan, tanungin natin yung kondisyon ng ating turismo sa ating bansa. Ang issue number 2 naman tayo, tuwing aalis tayo ng bahay, lagi pong pinapaalalahanan ng ating mga mahal sa buhay na always drive safely, di ba? O, safe driving. Kaya mismo po ang layunin po ng Road Safety Awareness Month na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Mayo. Naka-photo finish tayo, nakahabol. Layunin po ng kampanyang ito na palakasin ang disiplina ng mga motorista at pedestrian para mabawasan po ang mga aksidente sa kalsada. Kasabay nito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga traffic rules para sa kaligtasan ng publiko. So, kamustahin po natin ang update tungkol po sa No Contact Apprehension Policy. Nako, ito, ang NCAP ng MMDA, pati na rin po ang tamang linya para sa iba't ibang vehicle sa kalsada. Di ba sa mga kalye, may blue, may white, may yellow, may green. Naku, ang dami, multicolors. Para mas malaman po natin ang mga detalye tungkol sa Road Safety Awareness Month, makakausap po natin ang ating suki. Wala iba kundi si Colonel Bong Nebriha. Yan, very interesting yan. Samantala po, last but not the least for this week, humigit kumulang 1.7 million up to 2 million Filipinos na kabilang sa lower middle class ang pwedeng tuluyang mapunta sa kahirapan matapos umakyat sa 7.2% ang inflation noong buwan ng Abril. Kaugnay po nito, ayon kay Dr. Tony Liachon, isang health advocate, nagkakahalaga ng 10,000 pesos ang isang hospital bill pero napipilitang mangutang ang 64% ng mga Filipino families na binubuo halos na middle class. Ang middle class po ang pangunahing nagpapasan na malaking bahagi ng buwis ng bansa nagbabayad mula sa sariling bulsa para sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon at humaharap sa gastusin sa pabahay at pang-araw-araw na pangangailangan na mas mabilis tumaas kaysa sa kanilang kinikita. Bakit naman ganito ang nangyayari? Pag-usapan po natin tumamaya kasama ang suki natin na health advocate. Wala iba kundi si Doc Tony Liachon. Yan po ang ating tatlong issues ngayong Friday at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Nagbabalik ang ASPN. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may eye berry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong malagaan ang iyong pariin, mag-eye berry na araw-araw. Alam mo ba, Ricky Girl, ano? isinilang noong May 29 na 1896 si Cesar Fernando Cabrera Bengson. Siya po ang kauna-unang Pilipinong nahalal bilang hukom ng International Court of Justice. Italaga siya sa naturang posisyon noong November 1966. At para sa ating kaalaman, iba po ang International Court of Justice sa kilala ngayong International Criminal Court. Ang ICJ or ang International Criminal Court of Justice ang pangunahing judicial organ ng United Nations. Dito po tinatalakay ang mga legal na dispute sa pagitan ng mga estado. Ang ICC naman po ay isang independent body kung saan nililitis ang mga individual para sa mga war crimes. Kaya balik po tayo kay Justice Bengson. Bago nahalal sa International Court of Justice, siya po ang tumayong Chief Justice ng Pilipinas mula April 1961 hanggang May 1996. Nakuha niya ang kanyang Bachelor
Bachelor of Arts degree sa Ateneo de Manila University noong 1915 bago siya nakapagtapos ng batas sa University of the Philippines noong 1919. Sa parehong taon, pumangalawa siya sa Philippine Bar Examinations, number 2. Nagsimula si Bengzon bilang law clerk at unti-unting umakyat sa hanay ng serbisyong pampubliko. Noong 1932, itinalaga siya bilang Solicitor General at pagkalipas po ng isang taon ay naging Undersecretary of Justice sa ilalim po ni Governor General Frank Murphy. Nagsilbi rin siya bilang hukom sa Court of Appeals bago na italaga bilang Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines noong 1945. Noong April 28, 1961, itinalaga naman po si Bengzon bilang Chief Justice ng Supreme Court. Posisyon hinawakan niya hanggang sa kanyang pagretiro noong 1966. Ayan po. Nakaka-proud naman yan, Nakaka-proud ano? mo. Grabe. Oo. Very, very stellar ang kanyang Yes. luminary sa pagdating po sa hustisya. At saka nakita mo, di ba, mukha siyang kapitapitagan, Oo. statesman. Statesman Yan talaga. yung mga unang panahon ba, Patpi? Correct. Ito naman na, Patpi. Alam mo ba? Ano? Noong May 29, 1963, pumanaw na po ang pangalawang asawa ni General Emilio Aguinaldo na si Doña Maria Agoncillo sa Veterans Memorial Hospital, dyan lang sa Quezon City, sa edad na 84. Ikinasal si Agoncillo kay Aguinaldo noong 1930, 7 na taon matapos mamatay ang unang asawa ng general. Si Doña Maria ay miyembro ng prominenteng pamilya Agoncillo ng Batangas. Tsuhin niya si Felipe Agoncillo, ang Pilipinong abogado at diplomat na kumatawan sa First Philippine Republic sa negosasyon sa Paris and Washington, D.C. para sa pagbabalangkas ng Treaty of Paris of 1898 na nagsilbing kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa pagitan ng Espanya at Amerika. Siya po ang naging kasama ni Aguinaldo sa iba't ibang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, kabilang na ang Philippine Commonwealth period, Japanese occupation, World War II, and post-war independence years. Ayan, no? Nauna po siyang namatay kay Aguinaldo ng 1 taon lang. Tapos nandun na siya, Patpi. Ginampanan siya ng aktres na si Nora Honor sa pelikulang El Presidente noong 2012 na tungkol naman sa buhay ni General Aguinaldo. Tingnan mo, ayan. Second wife pala siya. Ito naman, noong May 29, 1953, naabot ng taga New Zealand na si Sir Edmund Hillary at ng Nepalese Indian Sherpa na si Tenzing Norgay ang tuktok ng Mount Everest. Naku, mga mountaineers pala ito. Sila po ang mga kaunaon ng mga taong nakagawa nito. At nagawa nila ito alas 11:30 ng umaga sa pamamagitan ng rutang South Col. Ayan. Si Hillary ay isang mountaineer, explorer at philanthropist. Bago niya naabot ang tuktok ng bundok, naging bahagi rin siya ng British Reconnaissance Expedition sa Mount Everest noong 1951. Mula 1985 hanggang 1988, nagsilbi siyang High Commissioner to India at Bangladesh at Ambassador to Nepal at ng New Zealand. Una namang napasama sa expedition sa Mount Everest si Tenzing Norgay sa edad na 20 years old lamang. Nakaakyat na siya ng 6 na beses sa Mount Everest bago pa ang matagumpay na expedition nila ni Hillary noong 1953. Matapos po ang matagumpay sa Everest, si Norgay ay naging kauna-unang direktor ng field training ng Himalayan Mountaineering Institute sa Darjeeling noong 1954. Noong 1978, itinatag niya ang Tenzing Norgay Adventures, isang kumpanya po na nagbibigay ng trekking adventure services sa Himalayas. At dahil po sa nagawa ni na Hillary at Norgay, ipinagdiriwang taong-taon ang International Mount Everest Day tuwing May 29. Sila pala yun. Sila pala yung mga kauna-unang nakatuktok mga mountaineers no dyan sa Mount Everest. Okay naman. Ano man? May 29, 1951, nakumpleto po ni Captain Charles Blair Jr. ang pinakaunang non-stop solo flight. Saan lang naman? Ibabaw lang naman ang North Pole. Uy! Oh. Bumiyay si Blair mula Bardufoss, Norway hanggang Fairbanks, Alaska
direkta sa itaas sa North Pole gamit ang isang single-engine plane. Aba, na pinangalan ng Excalibur 3. Umalis si Blair ng 3:58 ng hapon at binaybay ang isang planadong polar route. Natatawid the North Pole sa taas sa 22,000 feet bago tumuloy ng Alaska. Malayo-layo rin yun, Patty, ha? North Pole, ang lamig siguro dyan. Tingnan mo, puro tsaka ba't yelo. isa siya? Oo, Imagine ang that. lungkot. Grabe, humigit kumulang na 3,260 miles or that's 5,246.5 kilometers ang distansya ng kanyang biyahe. Natapos ito sa loob ng 10 hours and 27 minutes. Imagine that. Kanya-kanya talagang trip. Parang Trip, ikaw, oo. pagbabalot ng notebook. Sa kanyang biyahe, inaharap ko si Blair sa matinding Arctic condition kung saan bumaba ang Ayun na temperatura sa negative 25 degrees Wow. Fahrenheit Oh. or that's 31.6 degrees Celsius. Grabe. Negative, negative. So below freezing. Oo, below, no? Dahil hindi maasahan na magnetic compass malapit po sa North Pole, gumamit si Blair ng celestial navigation o yung pong nabigasyon gamit ang araw, Ayan. buwan, mga planeta at between bilang gabi. Ang talino nito. Para sa kanyang ambag sa aviation, iginawa ni US President Harry S. Truman kay Blair ang Harmon International Trophy noong 1952. Imagine the heights that they Imagine, can no? go Oo. At saka during for the those times, time. no? Walang mga computer, Exactly. walang Google. Diba? Oh, compass nga lang, wala. He had to use the moon Diba? and the stars. Diba? For me, ayun talaga To yung navigate. matalino't magaling. Yun, Kasi kaya talagang nga. hindi umaasa sa teknolohiya, Correct. diba? Kung nga tayo yan, wala. Okay. Nawala na. Wait, my Waze is not working. My Google Maps is not working. Where there's a way, there's ways. Oh, diba? Sometimes it's a waste of time, though. Ways of time. Okay. Nini Beauty Essentials for beauty, cosmetics, and personal care. Nini Indulgence Series, Refresh, Soothe, Protect. Ang Nini Magic Lip Glow. Sunblock for kids and adults. Sunscreen with SPF 50. King's Herbal Growing Glory Shampoo. Dio Cream. King's Herbal Intimate Wash for men and women. Naturally beautiful, naturally clean, the power of nature for your skin's dream. Be Yum, be Nini, your best partner in beauty, health, and wellness. Nini Beauty Essentials. Ayan ang Nini. Ayan. At sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Mr. Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. At nagbabalik ang ASPN. A season of sharing and connection. Ka-Flash, this month, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. At kasama na po natin via Zoom si Ginoong Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. Magandang umaga po, Sir Jason, and welcome to ASPN. Happy Friday! Good morning, sir. Magandang umaga po, Ricky and Pat, at sa mga nanonood sa atin at nakikinig ngayong umagang ito. Okay, maganda ba talaga ang estado ng ating turismo dito sa ating bansa, Jason, no? Because of that Middle East crisis, nagtaasan po talaga ang mga ticket, no, papunta abroad, maski na domestic. Tapos ngayon po talagang lahat naghihigpit na ng sinturon. What is the current state? Ikaw ba napansin mo ba bumaba ang turismo or pareho lang or baka tumaas pa? Ano ang kalagayan? Well, I always say this to our members. This is a global situation. Hindi lang naman yan sa Pilipinas na naranasan, kundi sa buong mundo. And I always give hope sa mga miyembro ng PTAA na if we survive the pandemic, we will also survive this. We are not sugarcoating anything. Definitely may challenges, pero hindi naman siya naghihingalo. Ano ba? Live. Ito may Yes. biyahe. So at least, 'di ba, we want to see yung maganda rin naman na yung some silver lining. Oo. Ayan. May silver lining, tama. So yun na nga, yung sabi mo nga na lampasan natin yung pandemya na total lockdown, bawal talagang bumahe. Pero ngayon, mahal, no? Mahal bumahe. Pero sabi mo nga, yung mga umaalis ba ngayon, sila ba ay umaalis dahil sa pangangailangan or kumbaga dahil bakasyon? Ano yung mga rason ngayon kung ikaw ay aalis? So, base dun sa pag-aaral ng PTAA and also ng Department of Tourism, between January to
hanggang ngayong May, hindi pa naman natin naramdaman yung pagbaba ng turismo because yung mga tickets na yan, nabili na yan a long time ago, before pa the crisis. So, during summer, makikita nyo marami pa ring tao sa Boracay, marami pa ring nagbiyahe. Pero makikita natin ang epekto, maybe before the end, ngayon medyo nakikita na namin na halos bumababa na yung mga bookings natin. Oo. And yan yung medyo humina na. And naramdaman yan ng mga destinations like yung Baguio, nung halos wala na rin nagpupunta because sa mahal ng gasolina. Ito yun sa mga makikita nating epekto ng krisis sa langis. Ano pong dahil nabanggit nyo nga po Baguio, kami favorite po namin ni Patpi magpunta ng Baguio, no? Pero sa inyo pong karanasan, ano po yung malaki ang binaba po sa lahat ng mga tourist destinations po natin? Bukod po sa Baguio. Ngayon, ang nakikita namin yung pagbaba sa Boracay, pagbaba sa Cebu, yung mga destinations na kailangan lumipad. Lahat po yan is naapektuhan because medyo mataas po yung ticket. Like yun sa Boracay, if you will see the airfare sa Boracay, pwede kang umabot ng 25,000 to 28,000. Kahit maaga ka mag-book? Yes, kahit maaga ka mag-book. So, yan yung mga, because of the fuel surcharge. Yeah. Kasi yung fare base naman, hindi naman ganong tumataas yan. Pero yung fuel surcharge ang masyadong mataas. So, isa yan sa mga kailangan nating, I don't know kung paano siya susolusyonan. Pero ang nakikita namin dyan, ang solusyon dyan is bumaba yung presyo ng langis. Nako, talaga. Oo, lahat tayo inaabangan yan. Pero Jason, because of this, no, yung current situation, sabi mo nga, lalo na pag lumilipad, medyo bumaba talaga po yung mga bumabiyahe. Ano yung nagiging alternative? Where do people go now na nagtitipid? Saan mo nakikita silang, sabi mo, Baguio bumaba. Ang Baguio, Luzon rin lang yan. That's only 4 hours away kung ikaw ay Quezon City. So, saan sila nagpupunta? O hindi na talaga sila nagbabakasyon? Isa sa mga sinusulong ngayon ng Department of Tourism is ang staycation. Kanina naririnig ko kayong dalawa ni Ma'am Ricky tsaka Miss Pat na nag-uusap kayo about the destination na pwede nilang puntahan. Yung Malabon, I'm from Malabon, marami pong na pwedeng punta. Masarap na pagkain dyan. Yung mga nearbys, yan po ang mga sinusulong ngayon ng DOT. And one good thing, another silver lining is yung mga hotels natin is like sa Cebu is ginagawa nila lahat ng paraan para ibaba yung room rates nila. So people can still enjoy staycation despite this crisis that we are experiencing right now. Kamusta naman po ang connectivity po natin na recently? Kasi ayan po yung talagang ako personally, gusto ko mag-travel pero pag halimbawa napunta ko yung lugar, tapos ang hirap naman magpunta from island to island. May nagagawa na po bang paraan? Kasi matagal na rin pong reklamo yan ng mga turista natin, both foreign and local. Yeah, yung connectivity na yan, Ricky, even before the oil crisis, issue na natin yan. Kasi archipelago ang Pilipinas. So isa yan sa mga challenges. If you want to go to, let's say, different islands, you have to fly. So may mga destinations sa Pilipinas na hindi ganun kaganda yung connectivity. Like recently, like Batanes, Siargao, mga maliliit na aircraft lang ang pwede dyan. So it boils down to expensive airfare. So malaking epekto niyan sa turismo ng mga nasabi kong destinations. And recently, yung PTAA, we visited Camiguin. Nakita namin na may mga kailangan pang gawin sa Camiguin because walang direct flight sa Camiguin. Napakaganda ng Camiguin. Kababalik lang ng grupo namin yesterday. Pero to go sa Camiguin is a challenge. Like you have to go via Butuan or via Cebu. So malaking issue yan. Hindi lang dahil sa langis, kundi it's a general scenario. So Jason, yun na nga, di ba, sabi nga natin, ito na nakakalungkot, kulelat na naman tayo sa mga turismo, no? Sa tourist na pumapasok, parang last year, parang less than 5 million lang ata na mga tourists compared to Thailand na 40 plus million. Ano pang mga ginagawa? Tapos nagkaroon timing rin na ang taas nga ng presyo ng jet fuel at lahat. Pero paano pa natin ma-encourage, no, itong ating yung mga foreigners na bumisita dito? Anong pwedeng tulong ng gobyerno para naman po mabuhay, lumago ang ating turismo? Well, Pat, if to compare Philippines sa Thailand is actually parang
we don't compare it because iba yung scenario ng Thailand. Thailand is not archipelago like the Philippines. Yung connection nila sa other countries, you can cross border to Thailand from the other countries. So, counted yun as tourists. So, parang yung 38 million tourist arrival nila last year, parang mahirap yung tapatan ng Pilipinas because we have a different situation. So, ang kailangan nating gawin is, of course, yung presyo ng pagbiyahe sa Pilipinas, kailangan nating mapababa so we can be more competitive. I think it should be an intergovernment agency discussion. Like, hindi lang siya trabaho ng DOT, trabaho din siya ng DPWH, trabaho din siya ng DOTR. So, I think there should be an interagency discussion to make the Philippines more competitive in terms of infrastructure. Bakit mababa ang Vietnam? Because ready yung infrastructures nila. Ang Philippines, ang dami pa natin kailangan gawin sa infrastructures natin. And yung mga nangyayari sa bansa natin ngayon, parang hindi siya makakatulong to encourage more tourists na sana ngayon kailangan ng mga kababayan natin, yung 11 milyon na umaasa na direktang nagtatrabaho sa turismo, kailangan nila ng tulong ngayon. At yung nangyayari sa bansa natin na image abroad is hindi siya nakakatulong. May follow-up question lang dyan, Jason. Kung hindi natin pwede compare ang Thailand, kumbaga you're saying hindi pwede apples to apples, di ba? Kasi archipelagic ang Pilipinas, ang Thailand, landlocked sila. So anong closest ASEAN country that we can compare ourselves to so that we can use it as a role model? Indonesia. Mas mataas ang turismo ng Indonesia because marami din silang airports, ready ang infrastructure nila, and they have the Muslim travelers visiting Indonesia. And that's something we are pushing also, the Muslim-friendly tourist destinations. How do we become that? I was going to ask lang how many tourists visited Indonesia para lang ma-compare lang. Kasi tayo 5 million. Tapos ang Indonesia na closest na I think ang Indonesia is 18 million if I'm not mistaken. That's still times 2 of the Philippines. Times 3 kasi 5 million lang tayo. Times 3. Yeah. Okay, sige Rico. Ay, teka lang. Ako kasi parang medyo nakakatulong tayo ngayon sa Department of Tourism. Kasi gusto nga ng bagong pamunuan ng Department of Tourism dahil ano na lang siya, parang she has only like less than 2 years, no? Kung kayo po ay magkakaroon ng konsultasyon with the Department of Tourism, ano po yung pinakamalaking tulong na mahihingi niyo po sa kagawaran? Meron po ba in the next 2 years? Of course, we always support the office, the institution, and we always push for the number one is yung mga sales tax natin is pababain, especially sa airfare because if you notice, Philippines has the highest value-added tax in the whole Southeast Asia. Yung value-added tax is 12%, while Singapore, na mas developed sa atin, and mas marami rin turista is only 9%. Isa yan sa mga pwede. And of course, the collaboration between the government and the private sector should continue because tourism is just not the work of the government, it's also a work of stakeholders. Okay, so I asked that kasi ito na natanong ni Pat Pino kung ilan yung bumisita sa Indonesia. Based on my data, Indonesia had 16 million. Sa Philippines, 8.26 million. Baka nag-iba na yung datos natin for a bit, Pero malaki daw na factor dyan yung kanilang, kumbaga, paano binibenta yung turismo sa kanilang bansa. Marketing. So now, I have a question for you, I just want to pick your brain on it. Aprobado ka ba sa Love the Philippines na ating slogan? Sa tingin mo makakahikayat tayo? Or kasi there is like clamor na ibalik yung it's more fun in the Philippines. Ano sa tingin mo kung hindi sa dalawang ito, sa pagitan ng dalawang ito? Or does it even make a difference? Apparently it does. Oh, really? Apparently it does according to studies. So sa iyong pananaw, if not between these two, meron ka bang maisasuggest on a different way to market and to package the Philippines? Ricky, I don't know the correct answer in this question, but for marketing perspective, I'm also a marketing guy. Hindi rin maganda kasi yung palit ng branding. Hindi rin siya nakakatulong. Like, we have to follow the model of
Malaysia. Malaysia has Truly been Asia. using Malaysia Truly Asia for Yeah. so long. Maybe more than 30 years Correct. already. Correct. Incredible India is the same. The problem kasi is every time there's a change of leadership, ang iniisip natin is palitan lahat yung mga ideas ng past leadership. Correct. But you know, sometimes we need to be objective on especially in tourism. It's not we should not politicize tourism. It should be we should run it as a business entity because you're selling the Philippines. Yung quality ng ating mga tourists, Jason, do we encourage, do we attract more backpackers, yung mga maliit lang maggumastos, cheap, or itong mga talagang mga bihasa, mga veterano ng mga turista na gumagastos? Ano yung profile ng ating mga tourists? I will say it based on my experience and based on my observation. Backpackers cannot really afford the Philippines. That's why if you will... So mahal ha? Hindi pala Mahal ang affordable. Pilipinas. So hindi siya pang backpackers. Mahal ang hotel natin. Mahal ang flights. accommodation natin. Flights. So isa yan sa mga observation namin na hindi pang backpackers ang Philippines because number one, we cannot compete with the $30 hotel accommodation of Vietnam. Wala tayong ganyan. May kalaman tayo ng ganyan pero konting-konti lang. And what we're encouraging right now are the very strong ang Philippines sa mga divers, sa mga long-staying guests. Yan yung strong European markets also. And with the free visa now for Chinese and Taiwanese and Indian, we hope to attract more travelers. So based on that, my follow-up question there is, yung mga Europeans, yung mga sports enthusiasts that come here for mga diving expeditions, yun ba, how much would you say is the average spend of a tourist here in Manila or in the Philippines? Kumbaga, para masabi na, uy, magandang visitor kasi gumagastos yan ng $500 a day, di ba? Yung hotel, yung pagkain, yung shopping, whatever. What would you say is the average range of a tourist when he comes here to the Philippines? Based sa study, I think ang claim natin for glory sa tourism natin is malaki yung revenue in terms of expenditure ng mga tourist. Bagamat konti ang turista, malaki naman yung gastos nila. I don't have data on that. Maybe better ask Department of Tourism on that. But yung revenue target ng Pilipinas sa tourism is na-meet naman natin. Hindi lang numbers ng visitors. So, isa yun sa mga dapat nating tignan. Magkano po yun, Jason, yung revenue target natin ng expense po ng mga tourists? Nako, I'm not really sure. I don't have answer. Better maybe ask DOT Department of Tourism. Sige, okay. So, hindi pala masama kasi minsan nalulungkot ako, no? Kasi when we compare ourselves to our quality, Asian neighbors, single digit lang yung dating ng ating mga bisita. As compared to them, lahat sila double digit halos, di ba? Na yung mga kalintulad natin. So, ito pong pagiging single digit, hindi natin dapat ikalungkot. This is not bad news for tourism? Hindi kasi tayo pwede rin mag-relax na dahil mataas yung yung expenditures ng travelers natin is we will be satisfied with that. Pag-aralan din natin bakit mataas, baka mahal nga talaga yung Pilipinas. Kaya mataas din yung gastos ng mga turista. But of course, we get quality tourists, the one who really spend. But the numbers will also help build more livelihoods, create more jobs, and of course help the economy. So importante pa rin yung arrivals ng visitors because yun pa rin yung benchmark pagdating sa tourism industry, yung number of arrivals. Pero Jason, ito sabi nga natin konti na lang hindi masyado marami nang bumabiyahe. Kamusta yung service industry natin? May nababalitaan ka ba mga hotels, mga resorts, mga nagsasara dahil talaga umaasa lang sila sa turista at dahil nga bihira na ngayon dumating ang mga turista, wala silang choice kung hindi magsara or bukas lang sila pag weekend or pag peak season. Ngayon na summer, how is it like now? Because it's summer. Usually this is when it's di ba, peak season dapat. Meron pa rin naman mga guests, meron pa rin namang mga
bisita, meron pa rin namang mga nagbabiyahe. But obviously, everyone is tightening their belts. Medyo toned down yung pagbiyahe ng mga tao. Oo. So, isa yun sa mga epekto natin. Hindi ganun kalakas gumastos yung mga tao ngayon. Oo. Pero hindi naman nagsasara. Kasi Hindi sila, wala kaming masaklap. nabalitaan nagsasara. Wala pa. At That's least, good. yan ang mabuti, di ba? At Oo. least hindi nagsasara. Kasi kung hindi, ibig sabihin, nawala ng trabaho pag Oo. nagsara. Yes. Actually, on the contrary, may mga kilala nga ako, nagbubukas ng mga bagong travel agencies. Ano, tama ba, talaga? Jason? Parang meron ngayong paglago, no? Tama ba? Okay, isa sa mga issue namin is yung maraming travel agency na you have to be careful also ha. Isa yan sa mga campaign ng PTA. Maraming scammer din ngayon because naghahanap ng mura yung mga tao. So you have to be careful with that. Marami tayong nakikita online. Mukhang legit travel agency but you have to verify that sa PTA kung legit talaga yung travel agency. So yung kampanya ngayon ng PTA is pinalakas namin against travel scammers. So we set up a legal team just to help the consumers on how to identify all these travel scammers. And PTA is working on that particular challenges that our industry is facing. Okay, Jay. So before we let you go, baka you have some travel tips sa mga nakikinig at nanonood sa atin, whether on a budget or ano naman, napag-ipunan nila. Ano yung mga travel tips na pwede mong i-share with us? Kung kaya nyo mag-book ngayon ahead, tignan nyo muna, pag-aralan nyo yung mga tickets, and then patuloy pa rin kayong bumiyahe. Ang katunayan, tuloy-tuloy lang din yung gagawin ng PTA. Meron kaming Travel Expo sa Davao sa June 5 to 7. So yung mga proyekto namin to boost tourism is nandiyan pa rin. Yung Travel Expo natin, yung June 5 to 7, yung mga farm tours na ginagawa ng PTA, kababalik lang namin ng Camiguin. Meron kaming farm tour sa China as of this moment. Plus, yung tip natin is only deal with legit travel agencies kasi sila yung nakakaalam ng mga promos, sila yung nakakaalam ng mga destinasyon. Ayan, Ayun, okay. perfect. Maraming salamat, Jason, at talaga sana mabuhay ang ating turismo, dumami pa ang mga turista, at maski na tayo domestic travel, no? Kasi nga... Tayo lang, magbiyahe. Oo, biyahe lang ng biyahe. Actually, that's the best teacher talaga. Traveling is the best teacher. Kasi you learn about the culture, you learn about the food, di ba? You learn about the language, you learn about the people. Kaya maganda po talagang biyahe. Maraming salamat, Jason. Thank you, Sa susunod, Jason. ulit. Salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay kay Jason Yang, ang President ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. At magbabalik po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC! At kasama na po natin sa linya via Zoom ang ating paborito, basta MMDA, si Colonel Bong Nebriha, Head of MMDA STAG. Ang ibig sabihin ng STAG, Swift Traffic Action Group. Magandang umaga po, Colonel Bong. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Yes, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky. And magandang umaga po sa ating televiewers. Okay, Colonel Bong, ito, tatanungin kita, baka ikaw lang ang masaya na nagkaroon ng krisis sa gitnang silangan. Dahil po nagtaas ang presyo po ng produktong petrolyo, diesel, gasolina. Kumonti ba ang mga sasakyan sa lansangan? Ano po yung napansin po ninyo simula nung pumutok itong gera po sa Middle East? Well, ma'am, initially, when yung nagkaroon talaga tayo ng surge in fuel prices, talaga po nakita namin significantly mga 20 to 30% bawas po na sasakyan sa ating kakalsadahan. So it's a big reduction, marami sa ating mga motorista dati, they opted na mag-commute na lang. And ganun din po ang nakita namin, yung significant surge ng commutership sa more particularly sa MRT
sa busway natin because of the fuel surge, ano? But then again, bumababa na po, bumababa na po yung ano natin, yung fuel natin. Then slowly nakikita rin po natin nagpi-pick up na. But yung demand reduction ng gobyerno na ginagawa po, katulad ng 4-day work week, wala na pong pasok ang gobyerno ng Friday. Fridays. Nagkakaroon na rin po ng shifting, ano? Parang yung Thursday is the new Friday. And So yung Friday, weekend. Friday has become a weekend, ano? So, ma'am, yung traffic situations natin, yung dynamics natin na usually traffic ng Friday, iba na rin po because of the demand reduction na ginagawa po ng gobyerno natin. So wait, just to clarify. So ibig sabihin yung Thursday ngayon, mas mataas ang traffic. Pag Friday, naging weekend, so mas konti na po ang sasakyan pag Friday, base sa inyong obserbasyon? Yes, ma'am. Mas mabilis na po yung ano natin, yung travel time and travel speed natin ng Friday. And there was we are still doing the volume count, but we have observed visually now we have reduced the volume during On Friday. Fridays? Sir, I just have to point out, no, because I usually, from my work, dito hanggang gabi po ako dito sa Net25, medyo ma'am. dumediretso po ako sa ibang mga events. Pagkatapos, ang napansin ko po, hindi naman totoo na walang traffic sa Friday. Kasi po, I don't know if it's part of your purview, bakit niyo po sinasabay lahat po ng road repairs kapag Friday night? Halimbawa, yung EDSA po inabot po ako ng 2 hours Friday night. Kasi weekend na nga daw kasi, Fridays na yung weekend. Talaga po ba, ganito na po ba yung bago sistema? Para lang po sa kalaman namin na mga nagtatrabaho hanggang Biyernes, ay hindi po naman talaga safe mag-travel when it comes to traffic volume pag Biyernes na ng gabi. Ma'am Riga, actually ganito po, talaga po nagkakaroon kami ng scheduled road reblockings ng Friday evening. So Friday, usually it starts at 10, then it will end up before 10 p.m. po. Then it will end up mga 5 a.m. ng Monday. So ito po, part din po, as you have seen, if you have noticed, we are still continuing with the EDSA rehab. May target date po yan in July or even before July, matapos na po yan. And yun po yung trust ng ating DPWH at ng MMDA na tapusin na po yung EDSA rehab based on the plan that we have set and the target date that we have set. So isa po yan sa binibigyan natin ng pansin at yung mga other road reblockings na bago po tayo magtag-ulan, matapos na po lahat ng mga road repairs na to kasi alam naman po natin pag nagtag-ulan na, ang hirap na po mag-asfalto ng kalsada, ang hirap na po magbungkal niyan because of the rain. May limitations po tayo sa paggawa. So hinahabol niyo po talaga yung tag-ulan, Kasi can I just share also, silarado rin po yung bahagi ng EDSA dyan sa may Makati. So sabi ko, nabubulag ba ako? Bakit parang walang sasakyan doon? Ayun pala, kaya nagkumpul-kumpul sa iisang lane. So yun po. So ang advice niyo po sa aming mga motorista, asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko kapag weekends. Pag Tama weekends, po ba? lalo na habang tag-init. Oo. Okay. Yes, ma'am. Now I know. Ang suggestion po namin is umiwas po kayo dun sa mga road reblocking areas. Hindi naman po kahabaan po ng EDSA yan. So, ang may portions naman po. So, we suggest na we come up naman po ng sa MMDA Facebook page naman po namin itong mga advisories na kung saan yung mga lugar. Hindi lang po EDSA yan. May C5, may Commonwealth. Opo. So, we advise them to take alternate routes. And that's the reason why we are continuously clearing these alternate routes para pag nagkaroon po ng road repair, we can offer it to the motorists. Pwede niyo po daanin yan. Maluwag po yan, clear of obstructions. Okay. So Colonel Bong, dahil nga kumonti nga yung mga motorista, yung mga private cars, dahil nga nagtaas, pero sabi nga parang konti bumabalik. Bumabalik mo ba ang no contact apprehension policy dahil kumonti yung mga driver? Kamusta na po yun? Parang tumahimik, hindi katulad dati. Ako, malaking issue yung NCAP, pero ngayon po, ano na po ang update po dyan?
Ma'am, we are continuously doing the NCAP para sabihin ko lang sa ating mga kababayan. So even if you do not see enforcers on the road, we have eyes in the sky, you know. Oo. So basically watching over mga violators, mga misbehaving drivers. Nandyan po 'yan. And sana nga po, kahit walang enforcers, kahit walang NCAP, sundin po natin yung mga panuntunan ng batas trapiko because it is not about fines and penalties, but about road safety. Road safety month po ngayon. Oo. Ma'am Pat, just to remind Correct everyone. nga, nakahabol. Opo. So ngayon, i-observe po natin itong mga rules and regulations na yan and obey it even without presence of enforcers or yung mga CCTV natin. Oo. So, Colonel, may follow-up lang dyan. Pag ikaw po ay, yun na nga, di ba sabi mo, eyes in the sky, how soon will you receive a notice from MMDA na ikaw ay may traffic violation? And how do you get that? Para lang klaro, kasi nga, no contact di ba? So, nakakakuha ka na ba ng text, may sulat, love letter, paano mo nalalaman? Or pag-register, pag magre-renew ka na lang ng lisensya, paano yun? Kung 10 years ang yung driver's license, paano mo malalaman? Walk us through po, no? Kung ikaw ay unknowingly, you committed a traffic violation, how will you know? Ma'am, tama po if you have registered your information sa LTO portal like your email or your telephone number, pag nandiyan po yan, available po yan, that's where we send it. Actually, ma'am, based on actual experience, my friend who was caught na number coding, he was sent the violation through email. Kaya nga nag-aano pa ako kasi sabi ko, email mo na-receive. Yes, sa email ko na-receive. And when I asked him to send me the copy of the summon and I found it authentic. So, nare-receive po talaga sa email if your email is readily available sa portal, which should be. No, which should be talaga even your telephone number, yung mobile number para po ma-send namin even via text. Pero based on experience, ma'am, the email na may lang po ako diyan, may personal experience na talaga po na-receive nila yung summon nila sa email po nila. Oo, kasi dudugtungan ko lang na Colonel Bong, kasi buti yung friend mo, sabi mo sa email. Ako, nakakuha ko sa cellphone, sa text, at nakasulat LTO. Nagkataon, buti na lang, nandito yung LTO yung araw na yon kasi nga, meron kaming LTO on wheels. Ang sinabi, yun na nga, May po yan, may kaakibat na summon. May kita nyo po yung litrato kung paano kayo nahulit na video. Kaya hindi po lahat nakaka-receive. Kasi kung hindi po namin mapadala tong attachments na to, hindi po namin sinesend through text. Okay. We just do not say na, may huli ka, ganyan-ganyan. Ang inaano po namin is mapadala namin sa inyo yung copy ng summon. Okay. Kaya when my friend told me na may email siya, I told him to send me the summon. And that's the only way that I could authenticate na okay yan. Kasi yan yung summon na pinapadala namin with the appropriate QR codes na nandun at saka yung mga signatures po ng mga boss natin. So it's by email, you send a link to show the proof, no, na may violation kang ginawa. Kung wala kang details, paano yun? Hindi mo malalaman na ikaw ay may linabag? Kunyari, like an email. Usually kasi, ma'am, if you create your own portal, lahat sa portal po, nandun na po yung lisensya, nandun na po yung ORCR ng mga sasakyan nyo, nandun po yung address nyo, nandun po yung, and before you could log into that portal, you need an email address. So yun po yung namin, basihan para to email it. And likewise, kung makikita nyo po, meron po kaming app na may huli ka ba? So yung may huli ka app namin, we ask you to register your MB file number and your plate numbers there. Para pag meron po kaming huli, if you will set your app accordingly or properly, pag meron po kayong alert, halimbawa nahuli kayo, na ipasok na namin dun sa plate number na yon or sa MB file number na yon, pag may huli po kayo, mag-a-alert po, magsisend po ng alert sa inyo yung app na yon. Na may huli ka. Then that's the time. Ayoko na mag-download. Very unfriendly. Ayoko na. Huli ka. Ano yung one word? Sa App Store? Para ma-download po yun? May huli ka. I think it's open for iOS and Android phones. At saka regardless po, kasi naalala ko lang binanggit ni Pat P, driver niya yung nagmamaneho. Ako din nakatanggap after 1 week kung sinabi sa akin. So ako din
galit ako rin yung Oo, driver ko. oo, buti na lang scam. Di ba? Whether or not po ba kami po yung nagmamaneho, kami pa rin ang mag-take ng summons. Kumbaga, kami pa rin po yung mananagot bilang Yes, bilang motorist. Apo. I'm sorry, ma'am. Actually, ma'am, we base it kasi sa plate number. And the information that we have is the plate number and the owner. Yes. So that's why we send it to the name of the owner, the address of the owner. Ngayon po, pag hindi po kayo nagda-drive, may driver po kayo. And sinabi mo, o kaya yung anak nyo ang nagda-drive or somebody else na pinahiram mo yung kotse, I'm not the one driving this car during the time it was apprehended. I do not want my license be tarnished. Yung record ko. This is the person who was driving at that time. Pwede nyo pong i-surrender yung copy ng license niya para makokorek po namin. No? Pero ang initial po talaga niyan, owner. Kasi marami pong marami pong operators ng Grab, for example. No? Operators ng Grab, ng taxi. If they commit the violation, we do not know who the driver is. No? So, ang gagawin po namin, isasend namin yung summons sa operator, that the operator will be the one to assign to that specific violation. Sino ba yung nagda-drive at that time based on their dispatch? So, Colonel Bong, standard naman yung penalty rates, no? So, regardless kung sa Makati ka, nag-violate, kunyari number coding, ginamit mo, pareho rin yan, Quezon City, pare-pareho na ho ba na standardized? Kasi parang naalala ko, a few years ago, iba-iba eh. Di ba yung nangyari pagdating sa penalty sa NCAP? Ano na po yung latest po dyan pagdating sa penalties po? Ma'am, nung May 2023 pa po natin ni-launch yung single ticketing system. Ayun na, okay. And yung single ticketing system po namin, we have uniform, yung violations po and their penalties are already uniform for at least 20 violations. Okay. Kasama na po dyan yung mga road safety laws natin like seatbelts, yung motorcycle Motorcycle Safety Act, Children on Motor Vehicle Safety Act, yung mga ganun po, kasama na rin po yan. So we have uniform penalties and graduations of penalties to second offense, third offense, pare-pareho na po. Ayan. So yun po yung pinapa-implement natin based on the non-contact apprehension. Sir, siguro jumping off from that, pwede po ba nating liwanagin or linawin kung buong Metro Manila na po ang nagpapairal ng NCAP? Because there was a time po, di ba, may mga ibang syudad na nag-suspend muna ng kanilang NCAP. So buong Metro Manila po, linawin natin, ay under na po ng NCAP po ba? Aside po from private properties like BGC, for example, di ba, Yes. wala po silang NCAP doon. So, ayun po yung unang katanungan ko. Buong Metro Manila po ba ay under NCAP na? Ma'am, actually, ang coverage po talaga, ang jurisdiction ng MMDA when it comes to NCAP are the main thoroughfares. So that includes the 6 circumferential roads, 10 regional roads, plus 3 additional main thoroughfares in Manila. So all of this are covered by RCCTVs and are covered by EDCAP. Yung sa LGUs po, ma'am, naka-TRO pa rin po yan because we were part of the nung decision ng Supreme Court na isama kami sa suspension ng TRO ng NCAP noon. Napasama po kami even though that we were not respondents to the filing of the TRO. But we respected the decision of the Supreme Court, including us in the TRO. But then again, we filed the motion na ma-lift na yung sa amin, which was granted temporarily dito po nung sometime May 2023. And now, we're using it, we're implementing it, and we're enforcing yung NCAP, the violations through NCAP. I had to ask her, kasi nga, kung halimbawa, meron pala talagang naka-designate na no contact apprehension policy, that's what NCAP stands for, no? Is it Yeah, illegal po if we are, for example, if a motorist, halimbawa, ako nagda-drive, tapos, may violation pala ako na hindi ko napansin. At nilapitan ako, ibig sabihin, may contact po. Ano po yung sitwasyon na yon? Illegal po ba yung ginawa ng, halimbawa, lang law enforcer? May NCAP naman pala eh. Bakit po ako nilalapitan? So, paano po yon? Opo. Ma'am, usually ang NCAP po namin are deployed in areas na mahirap pong puntahan ng mga enforcers natin. So actually the NCAP it complements our enforcement physical enforcement force. Yung nag-implement through tickets magkakahiwalay po yan kasi ang ginawa po namin sa NCAP we put it
yung mga cameras na yung CCTV in places that it will be dangerous for our enforcers to implement the law, to enforce the law. So, talaga pong separate, ano. Pero, halimbawa po, ma'am, may portion ka na daanan mo, may NCAP dyan na coding, coding. Oo, For example, nahuli ka somewhere in Cubao. Oo. Then, pagdating mo ng Makati, nahuli ka through physical apprehension. Oo. No? Through physical apprehension. Ano po yan? Valid po pareho. Kasi, ang ano po, magkahiwalay naman po sila Na syudad. ng location. Oo. And at the same time, ang inaano po talaga namin is that you're not supposed to be traveling during your coding. During the restricted period. Kasi may ano po tayo, ma'am, meron po Oras. tayong window hours, di ba? Yes, Na pwede kayo mag-travel. Pag you go beyond the window hours, then mahuhuli po kayo. And same thing po yung sa busway violations. That's why we had one na nagkaroon siya ng violations. I think it was 2 violations short of 100. Oh. Para mga 98, 99 siya na violations, lahat busway. Wow. The reason behind is that pag pumasok siya ng busway, dinire-diretso niya end-to-end. Not really end-to-end, pero somewhere in between. Oo, buong Oh. EDSA, dinayo niya. Pagpalagay na lang, ma'am, natin 3/4 of EDSA, Oo. binaybay niya through the busway. Oo. Ano po yun? Multiple sectors po yun. Grabe. Kasi iba-ibang camera po ang nagkumukuha sa kanya. So, it adds up. It adds up. So, Opo. bawat huli ng camera sa iyo, isang dagdag. violation yon, ganun pa yon? Yes, ma'am. But it's a valid violation because you are not supposed to be there. So ngayon, kung binaybay mo yan, for example, from Pasay to Cubao or from Aray ko Pasay to po. North Magkano Avenue, yan, sir? Magkano kung yun? ilang sectors po ng CCTV namin, alam niyo naman, ma'am, naka-AI na Tagtag. po kami. Yeah. Naka-AI na po yung busway na yan. Kaya pag pumasok ka dyan, pipitik na lang yan, then we just need to validate it. Kasi there are violations, ma'am, na halimbawa, pumasok ka, we need to check what are the conditions of the road that force you to take the Ay, busway. may ganun din. May consideration din po kayo, Yes sir. po. Ay, We oo. validate it manually. So, yung pagtanggap nyo po ng summon na medyo delayed, 1 week or 2 weeks, because it goes through validation. Kaya ma'am, minsan ang binabalidate po ng NCAP namin, Libo-libo. 700 a day. Konti pa nga yun. I'm surprised, 700 lang. Akala ko mas marami mga pasaway. Ma'am, conservative estimate ko po yan. Akala ko 700,000, mas believable ni 700,000. Oo. Pero Colonel Bong, despite nga itong sabi mo nga, tad-tad na nga ng mga cameras, kamusta naman po pagdating po sa behavior ng mga motorista? Tayo ba mas naging mas naging conscious na may mga camera or pasaway pa rin? Ano na po, base po sa inyo, nagkaroon na ba ng medyo nagmamature na ang Pilipino pagdating po sa motoring? Yes, ma'am. I believe that it created an impact in as far as the behaviors of the drivers are concerned. Actually, nung first implementation namin, we saw this in Commonwealth Avenue na dati di sumusunod yung mga motorsiklo to follow, just like the video you're showing right now. Oo. Yung mga motorsiklo kahit saan dyan bumabaybay. But because of NCAP, makikita nyo, they stuck it out with the motorcycle lane, inside the motorcycle lane. The reason behind that we created the motorcycle lane is to keep the motorcycle safe on Commonwealth. Alam naman po natin yung mga aksidente na nakikita natin dyan. Parang ang survival rate napakaliit pag ikaw tinamaan ka ng bus ng sasakyan because of the speed. So, it created an impact. For example, the busway on EDSA, ang dami dati nagbabiolate dyan, ma'am. Nagkakaroon lang ng selective following yung mga motorista kasi for example I will operate in Cubao, nag-ooperate si Sir Bong sa Cubao, so they will follow they will avoid the busway in Cubao, but after the enforcement location babalik na ulit sila, so wala na, lagpas na tayo, pwede na bumalik. But with the NCAP, you do not know where the locations of these AI cameras are. And then, Bawal po sabihin, sir? Opo. Yes, ma'am, bawal pong sabihin. Kaya nakalagay That's lang why sa we inyong keep- na UNCAP in place, yun lang. Opo. Yun So lang. lang po yun. Non-contact apprehension is being enforced so in this area. So, pero nonetheless, ma'am, sabi ko nga, without CCTVs, without the enforcers, I think
it's our obligation as responsible motorists to follow the law. Correct, oo. Sige, Colonel Bong, before we let you go, baka meron na naman kayo nga gusto i-share. Dahil nga, buti na lang, nakahabol tayo. It's a safety, Safety Awareness Month ang Mayo. Baka meron pa Opo. kayong mga karagdagang mga tips na gustong i-share with our motorists. Well, ma'am, road safety really is the pressing issue. Actually, 1.35 million around the world dies because of road crashes. 50 million gets injured, and most of them are permanent disability. Wow. This is an issue that is serious, that we need to take seriously. In the Philippines alone, 32 are dying because of road crash. And, Every day? Every day po yan, every day. That's more than at least more than one in an hour. Wow. And ang ano po niyan, ang isa pa sa mga pressing issue, it is the number one cause of death across the world, ages 5 to 29. Ang road crash po. Ages? Ages anong? 5 to 29. 5 to 2. Ang bata. Oh. Ang babata po, that's the number one leading cause of death. Grabe. Hindi po COVID, hindi po TB, hindi po leukemia, Oo. but road crash. No? So, and the next generation is being affected by this. No? And we need to take seriously road safety. Ayun. Ang paalala ko na lang po sa mga motorista, let us not look at these regulations as a means of punishing us because of the fines and penalties. No, this was created to keep all of us safe on the road. Correct. So, with or without the enforcers, with or without the CCTVs, we need to follow it because it is not only your safety that is at stake here, but the safety of other people that you go along with on the roads every day. Ayun. They Tama. too have their families. Kaya ang lagi ko paalala sa ating mga kababayan, mga motorista, lagi po natin iisipin ang finish line sa bahay. We go out, we work, we travel, but when we come home safely and one hoop. Ayan, in one piece. Naku, maraming salamat po, Colonel Bong. At sana po talaga, yung mga nakikinig po sa atin talaga will drive safely. Don't drink while you're driving, di ba? Tapos No cellphone while driving. Oo. Wear always your seatbelt. Yung mga alam naman natin na talagang makakatulong sa ating sa pagmamaneho, sundin na po natin. Maraming salamat po, Colonel Bong. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Pat, Ma'am Vicky, for the opportunity. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Dr. Tony Liachon. Kilalang-kilala siyang health advocate pero may panawagan rin siya. Naawa na siya sa middle class kasi sabi nga niya, nako, konting-konti na lang, mahirap na, nasa laylayan na ng Yun na. kahirapan ng middle class. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. At kasama na sa linya ang ating health advocate turned wealth advocate. Wow. Alamin natin bakit naging ganyan. Walang iba kundi si Doc Tony Liachon. Magandang umaga po, Doc Tony. Welcome back sa ASPN. Good morning, Doc. Doc Yeah, Tony. good morning. Magandang umaga. Ay. Pat and Ricky. Good morning. Good morning. Ayan, Doc Tony, ang intro ko sa inyo ngayon, alam naman namin talaga, ikaw talaga health advocate. Sinusulong mo talaga ang magandang kalusugan ng bawat Pilipino to make it very affordable. Nagulat ako ngayon, meron po kayong linabas po na parang comment na sabi mo nga ngayon, kailangan maging mas yung ating middle class, baka lumaylay sila, mapunta sila sa poor, 'di ba? Lower income dahil nga sa taas ng inflation, 7.2% na po. What made you make this remark? Well, ngayon ko lang naisip, when we were kindergarten, natuto tayo on the quotation, health is wealth. Yes. I think that was Benjamin Franklin. So, ang kalusugan ay kayamanan. So, sa ngayon, sa situation natin ngayon, sa bansa natin, ang hirap mo hospital, let's say, for the top 5 killer diseases of the country, like heart attack, number 2, cancer, number 3, hypertension na nagiging stroke, Oo. number 4, dialysis due to diabetes and then pneumonia. Okay. One catastrophic illness lang, mahirap ka na. Oo. Ang problema ganito,
And I see this in the hospital. And from academically inclined physicians, kami naman na-train as physician, nagiging social physicians. Very evident when I was at PGH na kailangan hindi lang buhay ang pasyente because of your diagnostic skills and treatment skills. But how can you actually save patients kung wala silang pera? So as early as 35 years ago, yun ang problema. But it could, hindi ngayon, mas pronounced ngayon ang problema than was 35 years ago. Because walang pambayad ang Pilipinas eh. So, yung universal healthcare, naitayo yan 2019, pinirmahan ni President Duterte. But it was President Aquino during the time of Health Secretary Ona who said na kailangan natin ng pondo because ang healthcare system is divided into three. Okay. You have the doctors, the nurses, the healthcare workers. Oo. Number 2, yung kaperahan, financing, and that's PhilHealth. At ang number 3, hospital. Hindi pwede yung tatlong yan, hindi evident. So, since the 1960s, nagkaroon tayo ng brain drain. Particularly my batch, 70% of my classmates went to the US and other countries because of the low pay. Oo. But we cannot blame them because they want greener pasture, right? So, ang hospitals natin, even in National Capital Region, they say the Palace, I'm not sure whether President Marcos is doing rounds, but at PGH, which is 1 kilometer from the Palace, hindi man lang nai-improve. So what I'm saying, there's a huge elephant in the room syndrome. Even Ted Herbosa, perhaps, hindi niya nai-improve ang Jose Reyes, hindi niya nai-improve ang San Lazaro, which katabi lang ng opisina niya. So how can you improve and say that kahapon meron yung private group advising the president and then they said these remarks that were improving. Sabi ko, hello, paano nyo naisip yan? Kasi nasa Ivory Tower eh. Now, naging nangyari nito noong 2024, 2025, na yung ating 60 billion unconstitutionally orchestrated to be transferred by Executive Secretary Ralph Recto by coercing or mandating President Ledesma na ilipat sa unprogrammed appropriation. Naibalik. Pero hindi naibalik. Kasi binalik yan sa taxpayers' money na yan sa 2026 budget, tayo pa rin na nagbabayad. So, it's a double jeopardy. In fact, I told some friends that this is triple jeopardy. Why? Kasi kinuha yung pera, nilagay sa treasury that went to the unprogrammed appropriations. 2, the lost opportunities for those patients who should have been treated, paid hospitals. And then 3, tayo pa rin ang ginisa sa sariling mantika na tayo pa rin na nagbabayad. So, it's a triple jeopardy. And that's why I went to the Supreme Court yesterday at nag-file ako ng petition kasi in 2025, hindi nila binigyan ng pera ang PhilHealth. Zero. Oo nga, zero budget. Oo. Zero budget. So, sabi ko naman sa Supreme Court, 1 year na yun since nag-file ako, February 25 last year, mag-oral arguments. May dalawa pa maliban sa akin ang nag-file. I think sina Justice Carpio and then sina Congressman Ungab. Because the 2025 is the worst budget in Philippine history. Kasama dyan yung 1 trillion. Ngayon, ang nangyari, ang middle class ang naipit. Kasi, ito ang explanation. Ang nabibigyan ng ayuda yung poor. Pero yung middle class, masyadong mataas to be given the ayuda. Yeah. Right? Opo. Ngayon, hindi naman tayo mayaman. 10% ng mga oligarchs and billionaires ay nando sa category. So the middle class, which is 48 to 50% of the population, ang sweldo niyan 25,000 to 150,000. Okay. Pero pag na-confine ka ng heart attack, ang angiogram, angioplasty mo, 500,000 to 1 million. So kung ikaw walang savings, ang mangyayari niyan,
you will plunge into poverty right away. Oh. My first cousin, my other cousin, was confined for stroke. 50 to 100,000 per day. So lumabas siya, wala pang PF doon. Oh. Lumabas siya, ang bill niya more than 1 million. So where will you get that savings if you are a middle class? And that's the reason why the vision of President Aquino, in order to have a universal health care, ang ibig sabihin, ang katuturan nun, pag na-hospital ka, wala kang babayaran. Zero, That's the, billing. zero. Oo. In Southeast Asia, tayong pinakamataas ngayon na out-of-pocket expenses. Kasi ang Taiwan, wala nang pinapabayaran. Wow. Ang Hong Kong, ang Singapore, 20%. Ang Thailand, 9%. Ang Brunei, 5%. Tayo, staggering 60%. Oo. Highly subsidized, no? Itong mga bansa na binanggit nyo, no? Yes, and therefore, mas mahaba ang buhay nila. Like Japan, 85. Singapore, 84. 84 years old, you mean? Yes, Oo. Hong Kong and Macau, 84. Oo. Thailand, 78 to 80. Tayo, 70 years old ang lifespan What? natin. Talaga? Average 70 years lifespan, old. 70? And you attribute it to the healthcare system. Kasi nga, pag may sakit, either you cannot afford it, mamamatay ka na lang, or if you can afford it, baon ka naman sa utang. Parang ganun po ang pinupuntuhan ninyo, Doc Tony. Yes, ang problema, kaya tayo maigsi ang buhay. Ang unang-una, wala tayong pera na magpunta sa ospital. So natatakot ka. Oo. Pangalawa, wala ka rin pambili ng gamot at pag-check up. Yeah. Kung ordinary ka lang. Siyempre, ang middle class workplace yan. Meron, as part of their perks, inibigyan sila ng HMO card. Pero may ceiling yon na 150 to 200,000. Per ang ibig hospitalization, sabihin- Doc? Per hospitalization. Per hospitalization. So, kunyari, ang bill mo, bigyan kong hypothetical case na may heart attack patient ako ngayon. Ang bill niya ngayon ay 1 million. Alright. So, pag pumunta ka na sa billing, ang unang isusubtract dyan kung magkano yung case rate. Nagkataon, when we were lobbying sa Senate during the chairmanship of Senator Bongo, 500,000 kung acute heart attack. Pero, pag chronic heart disease angioplasty, hindi yan libre. And then, ang bypass mo, maghihintay ka pa ng matagal bago ka ma-bypass. May doktor dito sa PGH na yung asawa niya doktor. Immediate bypass, 2.8 million ang bill niya. Wow. Doktor na yun, pediatrician. Oo. So we had to help her Raise funds. na magkaroon ng guarantee letters. And maraming tumulong. Si Senator Pia, si Senator Erwin, Senator Bongo. May maraming guarantee tumulong. letters. Oo. So yung guarantee letter, hindi pa rin po siya nawawala. And what made it worse, the Congress naglagay ng panlaban sa PhilHealth. Ito maipip, yung medical assistance for indigent. Patients. Oo. 53 billion yan. Billion? Which is billion. Oo. So doon kayo hihingi. Pero bago mahingi, babalbasin ka na at mamamatay na yung patient. Kasi bago ma-release, aabutin ho ng 2 linggo to 2 months. Oo. Samantalang kung lahat ang pera, yung maipip, nilagay mo sa PhilHealth. PhilHealth na lang. PhilHealth na, kasi based on Universal Healthcare Act, Yeah. ang single payer dapat ay PhilHealth. Correct. So pagpabamos ngayon sa billing for the statement of account at mataas ang iyong case rates, ang ibig sabihin kung magkano ang nakaatas, nakaalat, let's say, heart attack ka, isusubtract na yon 1 million o 500,000. Senior citizen, babawasan ng 20%. Yung HMO, meron ka palang HMO. 200,000. Yung matira niyan, yan ang out of pocket. Yun ang isi-shell out mo. Yeah. Bigyan ko kayo example. During the COVID, during President Duterte, sans politics, ang COVID noon, 800,000 ang case rate kasi energy crisis. Pag na-confine ka, wala ka ng down payment. Oo, 800,000, positive ka sa COVID, positive ang test mo,
wala kang babayaran, lahat admitted. Oh, ngayon, kung sumobra man dahil naka-respirator ka, let's say 1 million, ang babayaran mo na lang 200,000. 200,000. Oo. Oo. Eh ngayon, Oo. ngayon, hindi nangyayari during the energy crisis. Dapat part of the energy crisis ng uplift, kasama dyan ang Department of Health. Kasi dapat magbigay ngayon ng extra pondo para sa mga mamamayan because yun na nga, nabanggit mo, Pat, yung inflation na 7.2. Yeah. Ang GDP natin ngayon, 2.8. Tayo yung pinakamababa sa Southeast Asia. Oo. Paano na? Paano ka, pag na-hospital ka talaga, mamamatay ka na lang. Wala talaga magagawa. At magkakanda utang-utang ka Yeah. pag ikaw ay may sakit. Oo. Kaya, yan ngayon ang battle cry. The middle class, sila nagbabayad ng tax, the backbone of the nation, Yeah. overtax, manipulated, abuse. Oo. Kasi ikaw nagbabayad ng tax, samantalang no offense to the poor, pero kayo po yung may ayuda, and then hindi rin naman nagbabayad ng tax. Oo. Yet sila So, yung nagbe-benefit, no? Oo. Yes, sila nagbe-benefit. So ngayon, ang dapat harapin natin, middle class, which ginawa ng Mexico, about 2 months ago, the president of Mexico, babae yun eh. Yes, oo. Si Claudia Sheinbaum. Ano? Ang Claudia. galing! Oo. Dineclare niya universal healthcare, wala nang babayaran ang mga Meksikano. Oo. Oo, at sinabi niya, so ngayon, Mexico ngayon, ang newest country na 60% ng population niya ay middle class na. Tumaas, Samantalang lumakas, oo. Oo, middle class na libre ang healthcare. So lumakas economically kasi ang nangyari, yung edukasyon at healthcare hindi babayaran. Now, let me give you an example. In the UK, where my daughter nandun, doktor siya, pag na-hospital ka doon, kaya ikaw'y mayaman, mahirap, pantay-pantay kayo, wala kang babayaran ni 5 or isang pound. Oo. Oo, kasi you know where the taxes go. So, yan ang dapat hinihingi natin. Pero akalain mo, with the sin taxes natin, ang utang, according to Senator Loren Legarda, ang arrears nila, 200 billion. Since 2022, during the entry of President Marcos, hindi nagre-remit ng 100 billion. And then, ang PAGCOR pala at PCSO, based on that, may statutory shares na 100 billion. 220 ang arrears nila. Yung 60 billion pa. Tapos yung 75 billion na zero. Almost a staggering 400 billion ang utang ng gobyerno to PhilHealth. Wow, ang laki. Ang laki. Oo. Paano kaya mas makukolekta po itong 400 billion? Paano kaya may babalik sa PhilHealth para, yun na nga, sabi nyo nga, maggamit pang pondo para sa middle class? Kasi how did Mexico do it? How were they able to give free healthcare sa middle class without may karagdagan ba yan, contribution? Kasi di ba parang a chunk talaga naman of PhilHealth's budget comes from the contribution. Again, from the middle class. Di ba? Pag ikaw ay pumapasok sa isang kumpanya, automatic na kinakaltas yan. Wala kang choice. Pero yun na nga, yung mga nasa laylayan, wala naman silang kinocontribute, pero mas sila nakakakuha ng zero billing. So, how did Mexico do it? Paano po yung contribution? Ang ginawa nila, tayo kasi, explain ko muna yung ating situation. We have 2 types of contributors. The direct contributors are the private na nagbabayad, kinakaltas sa sweldo na 5% of your salary. Oo, yun. Ang indirect contributors, ito yung mga nasa laylayan, 4Ps, ito yung mga PWD, senior citizen, yan. Yan, ang nagbabayad yan government through the sin taxes. Yes. Yung sin taxes, 2012, pagka ikaw yung naninigarilyo, umiinom ka ng alak, at ikaw ay mahilig sa soda at nagbe-vape ka. Ang perang yan ay almost 80-100 billion. Pupunta yan sa PhilHealth. Para kung magkasakit ka dahil sa iyong kapabayaanan, merong ipambabayad sa iyo. Ngayon, ang ginawa ng Mexico, nirecast nila yung budget. Kasi tayo sa ating bansa,
ang pinakamalaking budget sa atin ay dapat kalusugan at saka education kasi human capital. Sa bansa natin, ang pinakamalaking budget ay yung infrastructure program, flood control na 1 trillion. Oh. So, ang gagawin mo, i-recast mo yung budget kasi ang problema sa ating bansa ay nagkaroon ng malaking anomalya. Pinad nila yung budget diyan sa flood control at naglagay sila ng unprogrammed appropriation na umabot ng 800 billion. Ngayon, inayos nila pero nagreklamo pa rin si Congressman Laila de Lima and Congressman Irice at nag-Supreme Court 3 weeks ago ng oral arguments. Kasi naglagay pa rin ng gobyerno ng 250 na unprogrammed. So ang gagawin mo, ang ginawa ng Pangulo ng bansa ng Mexico at ng mga progressive country, ang dapat priority mo, hindi yung mga infrastructure, dapat kalusugan at edukasyon. So nirecast nila yung budget at naglagay sila ng budget para dito. Ngayon, ang health natin ay pang-apat lang. Eh ninakaw pa. Sorry for the term Oo. nawala pa. So ang kailangan gawin ng Kongreso in the next budget 2027 after the SONA ay kayasin sa amin sa Mindoro yung mga budget diyan sa infrastructure. Kasi yung infrastructure yan ang prone to corruption yung mga remember yung mga contractors na yan silang yumaman So dapat because if you invest on health and education, then there's a fighting chance na magkaroon ka ng trabaho. Yeah. So, yumaman ngayon sila because of the human capital. And everything follow. And then binawasan na ang corruption. Yun ang ginawa. Sa ating bansa, what we can do, bawasan natin ang infrastructure program para wala tayong kurakutin. Oh. Ako, Tapos Doc, gumawa sila ng batas na almost death penalty na or whatever for any public official na magko-corrupt. So, yan din ang ginagawa ng Mexico. In our country, hindi nangyayari kasi up to this time, ang Supreme Court hinihingi na nga today, kahapon, kay Senator Lacson, yung report ng flood control. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa natin klaro. Tapos yung healthcare, hindi pa klaro. Because our legislature, with due respect to our legislators, upper and lower, are so focused on political issues rather than on social services. Yeah. Yeah. Yan ang nangyayari. Nakalimutan ng taong bayan na ultimate stakeholders. Kaya tayo ngayon, napabayaan. Kaya naghihirap tayo. Kasi kaya bababa ang GDP, walang buying power Oo. Walang buying power. Okay. Walang mag-i-invest sa country natin. Doc, teka lang kasi medyo naano po ako dun sa sinabi nyo na dapat wag infrastructure. Doc, marami pong economic managers na magagalit sa inyo dahil alam naman natin ay sinusulong nila for the country, because with infrastructure, although of course, I'm a health advocate. Mahalaga po for our economic managers ang infrastruktura dahil kasunod na po may domino effect na po yan sa ating trabaho din, But since we're talking about healthcare naman, Doc, with all the problems that you have stipulated just now, you think that healthcare should already be treated as a national security issue? Yes, ang healthcare, tama ka, Ricky. It should be a national issue, and I think we have dual crisis. Pero look at what happened to Pasig. Ang ginawa ni Vico, inayos niya ang corruption. Tapos nakapagpagawa siya ng building at may hospital, may angiogram pa sa Pasig. At kumita pa siya ng 20 billion. That's why Vico, because of the vision niya, nakukonting pera, tinanggal niya ang corruption, kumita pa sila. And then na-awardan siya ni Mayor Michael Bloomberg pa as one of the best LGUs in the world, one of the top 5. So what I'm not saying na ang infrastructure is not important. Kasi saan ka naman titingin ng mga pasyente, Ricky, kung sa ilalim ng puno ng mangga. Pero imagine mo si Chel Joc noon nakadiskubre
at sa bibig mismo ni Secretary Ted Herbosa, may ghost hospitals. Oo. Diba? So, nag-invest nga tayo dyan sa HPEP na yan. Eh, ano naman ang ginawa nila? Wala naman palang Hindi tinatayong... tinauhan. Hindi nilagyan ng... Nagbigay sila ng budget, Oo. pero Hindi ginawa. Oo, hindi naman natin sinasabi na hindi gagawa. Ang problema, wala talagang palang hospital. Ang tawag nila ghost hospital. At di ba nakita yun sa Marikina? Sa isang video ni Secretary Herbosa na sinasabi niya, unahan na natin para tayo ang sikat dito. Kitang-kita yung kanyang words, no? Kasama niya pa yung mga staff niya. Tapos pinakita niya, tinan nyo, wala itong hospital. Eh, ba't hindi mo chinecheck? Wala ka ba USEC para i-check kung yung mga ghost hospitals ay okay? Tapos malalaman mo lang sa budget hearing na ang functional lang pala ay 1/3 sa 600 hospitals. So how can you be Secretary of Health and not checking the ghost hospitals? It's crazy. It's absurd. It's repulsive. It's abominable. Pero Doc, we don't have so much time, Doc. I agree with you, no, na talagang pag may nagkasakit na ospital, parang lahat yung lifetime savings sa pupunta. Pero in fairness also, aren't we in a better place wherein there was really no PhilHealth 20 years ago? It was really unheard of. Talagang kailangan ka talagang umutang or pumunta talaga sa mga public hospitals. Ngayon at least, sabi ngo nga, hindi nga tayo wala like Mexico na zero balance billing, pero may 30% na lang na or 60 or 70% ang out of pocket. Maski na papaano 30. What we have to work on now is how to increase that. Is it safe to say that at least? Kasi we're getting there, no? Pakonti-konti. Lagi namin pag na-invite namin si Senator JV, he's always proud that he's the primary author of the Universal Healthcare. Sabi niya, it is a baby, baby project, di ba? So, 5 years pa lang, pero kumbaga he's saying, tingnan nyo naman, no? Medyo meron na narating na siya. Correct ba? Tama ba? Is it safe for me to say that? Better than nothing? Hindi pa rin? Hindi kasi hindi tayo dapat sasabing mapalad tayo at least with PhilHealth kasi ang health and the Constitution enshrined that it is a basic right, not a privilege. So, kung ibang Southeast Asian countries nakaagapay natin post-war, ang ganda na, tapos sasabihin natin pampalubag loob. Mabuti nga meron tayong PhilHealth. Pero ang PhilHealth natin, kinurap eh. Yun na nga. I agree with you there. Nakawan eh. So why should be happy? Not Bakit happy tayo naman. magiging- Parang pampalubag-loob nga. Kesa sa zero, at least maski na papaano, may sagot ang gobyerno. Kulang na kulang talaga. Kasi nga, More room for malaki. improvement There is a siguro. lot of room A for lot of room for improvement. improvement. So we need advocates like you to keep pushing, di ba? Yes, To Doc. keep waking up, to keep banging the doors. Ikakalampag ang ating gobyerno na dagdagan talaga ang pondo. Kung makolekta ulit nga, yung sinabi niyo, 400 billion. Ang laking pera po niyan. That will be good for how many years at least, di ba, Doc? That's correct. Ako naman, hindi naman ako anti-establishment. But when we criticize the government, it's on the positive feedback and real talk naman yan. Because I work in the hospital every day. Yeah. I see the pain and the anguish and sufferings of patient. And for us na nakikita to in the real world, nakakaiyak na hindi mo natin i-articulate. I'm not saying, but kung hindi nag-ingay tayong lahat and hindi katulad ninyo na nasa media, hindi natin pinapaunawan to, then hindi mabubukas. I'm happy that the president right now is stepping up. But kulang, Mr. President. I think in your legacy, in your 2 years, if you want to be remembered, there are 2 things that you have to do. The first one is to settle the unresolved case on the flood control because that will establish your legacy. Number 2, ayusin yung, Mr. President, ang healthcare system para isoli naman. Kung gusto nyo, ang tawag doon, hulugan doon sa 400 billion. 2027, bayaran nyo muna po ng 100 billion. Diba? Over and above your budget. Kasi ang budget every year for PhilHealth nasa 80 billion. 80 billion. O di 200 billion. Okay. Next year, 100. Hanggat mabayaran nyo. Hindi naman tayo, kasi alam naman natin, doon sa 414 billion, mga ngailangan na edukasyon, mga ngailangan na iba. Yeah. Pero bayaran po nyo yun kasi
pera ng bayan po, direct contributors, ang mga tao doon. Upang sa ganon, in the next 2 years nyo po, mapababa nyo out-of-pocket expenses at least man lang to 30%. From the 60% na ngayon, 30%. And then, you will be prouder, Mr. President, na nagawa nyo yun in your lifetime. And then the next president, para naman maging 10%, at least katulad tayo ng Thailand. And then in the outward years, 0%, just like in That's other the dream. countries. Yeah, that's the dream. Ayan. Ako, maraming salamat, Doc Tony. Very, hopefully, nakikinig po ang palasyo sa atin. Sabi mo nga, 2 legasiya ang pwedeng iiwan ng ating presidente, ng ating Pangulo. 2 taon na lang po ang kanyang natitirang panahon. At feeling ko, very doable di ba? It's not difficult. Di ba? If you just really political will, di ba? Magbayad ng utang, i-mandando niya yan sa treasury, ibalik nyo yung pera para sa kalusugan ng mga Pilipino, dapat lang. Maraming salamat po, Doc Tony, at maraming salamat sa iyong walang sawa. Talaga po na pinaglalaban nyo talaga ang kalusugan ng bawat Pilipino. Keep fighting and we're behind you. Maraming salamat. Thank you, Doc. Maraming salamat, Pat and Ricky, and magandang umaga sa inyo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Talaga. President Marcos, if you're listening, I'm supporting you. In fact, in my post, I have never attacked you because I believe in your sincerity nung nagkamay tayo sa Manila Hotel when I was first introduced to you. Okay po, maraming Thank you salamat po, po, Doc Doc. Tony. Sana marinig po talaga. Sabi natin kay Yuse Claire, pakibulong nga na ilatigo na daw yung mga non-performing assets ni PBBM. Thank you very much po, Thanks, Doc Doc. Tony. Thank you. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alaga ng ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At Ayan syempre, na. saya-sayak natin ngayon. Okay, Ricky girl, asan na yung listahan mo? Wala nga ngayon, Pati. Aba, himala. O sige na, magpaalam ka na. Pero kumanda ka. Dahil June is another month. Alam mo yung maraming pinapanganak. Oo nga, ako rin, June ako. Diba? Ako. Saan kaya mabublock out si Miss Waray, Pati, guys, waray. ha? There's a crisis, energy crisis. Okay. At anyway, masaya po tayo ngayon dahil syempre it's a Friday. Friday, payday weekend. At tandaan po natin na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan na paghanap natin sa katotohanan kaya sa bawat isyu na papanahon. Parti po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating problema. Mag-food trip tayo na masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala at patuloy po tayong manalangin. Hindi. Susunod na po ang Kada Umaga Girls. At mamayang alas 9:30 ng gabi, Mata ng Agla International dito lamang po sa Net 25. Happy Weekend! Happy June! Ayan, see you in June, everybody! Enjoy your weekend!